Good evening sa tanan. Welcome sa atong Zoom Bible Study. Karong gabi na mga kaigsunan ug before we go further, let us pray. Hallelujah. We thank you, Lord Jesus. We praise you, Father. We bless you. Wonderful name, of God, for your goodness, your mercy, and your grace that you have bestowed upon us, Lord Jesus. Father, ang kasing-kasing puno sa pagsimbag pagdaig, pagpasalamat, Lord God. Sa tanan nga imong gibuhat sa among kinabuhi, sa among pamilya, bisan pa sa imong mga katawhan, Lord Jesus. And Father, nagampo ni Lord God, na padayon ka, tudlok ka na mo sa mga mahinungdanong butang ng kinabuhi, Lord God. Awa mo kami pasagdi ani kinabuhi, ani kalibutana, imo kami gisangkapan, imo kami tagbaw, Ginoo, sa tanan nimong kapagkamaayo. Salamat, Lord God, sa gahom ay mong gihatag ka na mo ang itawag with faith. Father, we praise you, we love you. Mong giampo, Father God, ikaw hatag ka na mo, Lord God, ug kahimuhan, kay gayunan, na among magamit ang faith sa kada adlaw na mong pagkinabuhi, Lord, na magmadaugon kami diha kanimo, Father God. O Dios, dungog himaya, imora, in the mighty name of Jesus Christ, our Savior, our Lord, the author and the finisher of our faith. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. May gabi tanan, salamat ka sa Ginoo. Aning kahigayunan, mga kaigsunan nga tuon na sab kita sa pulong sa Ginoo. Niining platform sa Zoom. O salamat sa Ginoo nga bisan asa ta mahimutang karon. Pwede ta makapaminaw ka tuon sa pulong sa Ginoo. O kung naamoy mga Bible diha, ballpen, notebook, naman na kay para importante mo kayo ng mga kaigsunan kay after sa atong lesson mag-review ka sa imong mga atong nakatunan, mahinumdum ta sa atong tudlo dinhi sa pulong sa Ginoo alang sa mga katawan sa Dios. Amen. Amen. So praise God, nalaygo na Ginoo. Ang atong lesson karon padayon ta igsoon, the lesson of faith. Amen. Usa na kabutang nga pinaka-importante butang mga kaigsunan nga ihatag sa Ginoo nato aning namitras niya ang pata ni kalibutana in order for each one of us to overcome and to be victorious in this life in Christ Jesus. Amen. Kay isip niya mga katawhan, ang atong good testimony mga kaigsunan mao ang pag-overcome ani kalibutan sama sa mga tao nga nagpuna nato kato atong lesson na miaging 2 weeks ago na dunay mga cloud of witnesses na nagapalibot kanato o tanaw sa atong gawin kung ato bang gigamit ang faith. Ug mao na nga kanunay ang ilang experience nga naa na suwat sa Bible, mag-serve ni as inspiration to each one of us and also reminder sa nato mga kaigsunan nga sa tanang gubat nga atong sugatan aning kalibutana, tanang panglimbasog, tanang mga problema man o mga bagyo unos man sa kinabuhi, nga kung unsa nahitabo nila mausad ang giunsa nila pagdaog ang ilang mga problema o mga pagsuway, mausad ang gusto nila nga mudaog sa kadto mga tao nga nagpuna nato ba katong gitawag nato cloud of witnesses na nagpuna nato karon. Ana sila kanato lantaw kanato nga atong tarungon og dagan ang lupa suma sa atong nabasahan sa Hebrews 12 verse 1. Ingon siya nga dagana gina ninyo ang lupa uban sa paglahutay. Ayaw mo give up. Ayaw mo give up. Hiklin ka ng mga utang na mao'y makapapitik sa inyong dagat, sa inyong inyong pagkakristohanon, sa inyong pag-serve sa Ginoo. Dagan gimong mayo nga
tutok yung maayo diha ni Kristo Jesus. Amen? So atong tanawon balik dito sa Hebrews chapter 12. Hebrews 12. Verse 1 and 2. Ingon siya, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. So, gitawhag ta dinhi sa writer sa book of Hebrews nga ato kulong iglit ang mga kabukaton o ang mga sala nga maoy makapalikag nato nga mabitkan kita iining mga butanga o kung sa pa iyang isulti. Dayon sa let us run with endurance. Ang pasabot ng endurance mga kaigsunan nga dili ta magkakapoy ani kinabuhian. Mo endure ta, mo lahutay ta bisan pa man daghang mga pagsuway, bisag daghang mga problema o mga tanan mga adversities that will come our way to hinder us and to block us to be being victorious and overcomers. Mauna ang ilahang kuan, ang ilahang katuyuan. Pero naingon siya din sa verse 2 mga kaigsunan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Lantaw lang, tutok lang, tanaw lang yun ni Jesus. Kay siya maoy diha niya nagikan ang faith, na mo'y maghatag na to kadaugan sa kanunay, o mausa na anha sa tamong sangko niya. He is the author and the finisher of our faith. Ang atong faith, mga igsoon, is founded upon the Word of God, the Word of Jesus Christ here in the Bible. So kung ang imong pagtanaw ni Jesus, mausan ang imong pagtanaw sa iyang balaang tulong diha sa Bible mga kaigsunan. So ang pasabot niya diha ayaw tanaw ngadto sa mga butang nga makapahaylo nato sa atong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan o mga butang nga makapapandol nato o makapa-discourage nato o makapahatag nato kabalaka. Tanaw ni Jesus niya ng panahona nga dagko na kay bawd, dagko na kusog na kayong hangin. Iksoon pareha ni Pedro, tanaw ta sa bawd, malunod yun ta. O tiglong ka. Pero kung tanaw ka padayon ni Jesus, nga naaraman to si Jesus at ubangan ni Peter, na mauntay iyahang direction ba, mauntay ang antuon si Jesus. Kaya ningo man siya, Lord, let me come to you. So ningo si Jesus, come. So nanaog siya sa kayan, isang dagkong bawd, pero mintras naglakaw siya sa tubig, pareha ni Jesus. Isugod siya og tanaw sa iyang kilid. O nakita niya ang dagko kay bawd nga makalisap. So ang naitabo niya, ni-lose sight siya sa author and the finisher of our faith, who is Jesus. Ug ang iyang pagtanaw dito na sa iyang problema. Nakibaw ta, igsoon, kanang mga problema, ug ato ginauna-una maayo, kanang mga sa panang abot nato, mga kulatihan, ug mga wanon, ug banpa, maunay maghatag nato o musugod ta og kabalaka diha, musugod ta kahadlok. Na ganina ang kahadlok mga kaigsunan, mao na mawagtang ta ang faith nato dili na mo-work. So, kumutan-aw ta ni Jesus, who is the author and the finisher of our faith, bisan dagko kay bawd sa kinabuhi, makalahutay gyud ka. So, mao na gingon diri, let us run with endurance. Run with endurance. Amen? So, muna giingon nga magkadugay, magkainit, magkapadayon ta, dili ta pandol-pandol na Ginoo na ang atong Ginoo relasyon sa Ginoo, ang atong pagka-Christian, ni kuansad, ni kunuhudsad. Kanyanto, dasig ka, kanyanto, ang imong testimony, wapo kayo, nindot kayo, makadasig sa uban. Pero karon ikson, kita nimo nga daghan kay mga pagsuway,
daghang kay tentasyon, sugod ta og lingi ug wa ang atong focus na wag ta ngadto ni Jesus. So mao na nitabo nga nisugod ta og lunod, sugod og lunod. So ayaw pagkalunod, ayaw na tan-aw gyud ta ni Jesus mga kaigsunan. Kay once mo tan-aw ta sa ato mga kanang mga tentasyon, ug nagtuo ka nga wa kay kusog against ana nga mga tentasyon, against sa mga shaking, sa mga trials, hardship, atong masugatan mga kaigsunan, kung maulay may tabo, mulunod yung ka. Kaya di man ako yung will sa Ginoo. Ang will sa Ginoo mao kagamito nato ang iyahang ginatag na faith. O sa diha na mo overcome ka ug mahimo kang victorious, iksoon ang Ginoo malipay gid mo. Mag-glorified sa ba, matagaan sa og kadungganan. Mao na nga nagingon ang words sa Ginoo sa Hebrews 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Kung wa kay faith, imposible. Lisod kayo ang pag-glorify sa Ginoo. Amen. So, mauna mga kaigsunan. And then, ang Ginoo kanunay ginang mo remind na to. Kani mga shaking, kani mga trials, iksoon, kani mga sahay, mga wan-on, problema sa panglawas. Pamanagi pasabot niya, wa kay pagtuo. Kanang mga butanga, moabot yun na sa tanang tao, sa tanabina sa mga Christians, ani kalibutana. Kay maunay mo palihok sa imong faith. So kung tanaw ni mo na nga negative, nga gidawdaog ka sa kapalaran, nga biyaan ka sa Ginoo, ana, nga di ka mo-fight. So itabungan ng mga kaigsoon na kinagtuo ka nga gidawdaog ka sa aning kalibutan na di ka mo-fight. Mao na gingon ni Jesus dito sa Luke 18:8, ganingon siya, when Jesus comes, will He find faith on earth? Kita pa ba siya og mga tao nga naggamit silang pagtuo inig-abot niya? So, mao nang gidasig ta karon mga kaigsunan to always walk by faith. Amen? Yun ani na. Kung doon na kayo gihatag ng gamit, usa ka importante nga tool para sa imong trabahante. Gusto ka nga trabaho, mahumana sa imong empleyado, kanang imong isugo niya o ipatrabaho niya. O niya, unsa may imong bation, kung dili niya gamiton ang kadtong mga tools. Nakibaw ka nga kadtong mga tools nga niyang gihatag, mautoy tiwas niya sa iyahang assignment, sa iyahang gibuhat, mauto kibaw ka ana. So, ang tao, ang iyahang employer na naghatag niya ato nga tools, nakita na nagbuo itong tawhana o nangitag iyang kaugalingong paagi, ma-please ka ang naghatag anak na tools, malipay ka, mingon ka nga, uy, kabuutang yun yung mataa na nagtuman yun sa ako kabubuton. Mingon ka na. So, dili, ma-displease ang imong employer, ma-displease ka. Labaw na ang Ginoo. Na kung ingon ang Ginoo, sugod sa atong pagkakristohanon, murag nagpasabot na siya ba nga daghan kag masugatan na mga problema o mga pagsuway ng kinabuhian. Ako ning gihatag nimo kining butanga, kining gitawag ng faith. Ha? Gamitan na kay sa imong paggamit, anak, mo-overcome ka sige, mahimo kang victorious. Kay why butang nga dili ma-overcome anang faith nga akong gihatag nimo. Mao na gipasabot sa Ginoo, mga kaigsunan. So ang naitabo, kitang tao good hilik daw shortcut. Kita ka nang unsay atong makuptan ba? Unsay atong makitaan, o mao na hilig na to. Gusto ta diha dayon, no? Diha dayon. So mao na nga ang naitabo, imbis shortcut ka, imbis
direkta ka sa imong destiny to be victorious, kay niliko pa man ka. Kay nangita magkaubutanga, kanang imo makuptanday na, abot ang kawaton, dagan ni kangadto sa imo, dagan ni kangadto sa mga napatanto, kanto sa mga 5-6, dagan ni ka sa kanto ng pautang, kay gusto ka na adi-adi dayon, ano ba? So dili ma-please ang Ginoo, kay ang gusto sa Ginoo, waman sa magsaad nga, wala na tayo panginahanglan. Apan sa panahon sa panginahanglan, ang gusto niya nga gamito nato ang iyang hinatag na faith. Gamito nato ang iyang hinatag na faith. Aron sa diha, imo tong malampasan ang nagbabag imo nga kawanon. Sa unahan, makaingon ka, praise the Lord. Glory be to Jesus. Salamat sa faith nagihatag ni Kristo Jesus kanako. Maoy nagahimong kanako na magmadahugol. Amen. So ang naitabuan na glorified ang Ginoo, nakabaton pagka o good testimony. Amen? So maunay nakapag-glorify sa Ginoo, nakabaton ka og good testimony. Parihas sa mga tao nga ato mga example ug ang ilang faith mo ay atong gisundan kadtong naa sa Hebrews 11. Mga kaigsunan, mauna mga tawhana. Imo nang basahon katong akong giingon ninyo igsoon before ni end ato Bible study nato the other 2 weeks ago. Nabasahan ninyo na ang kanang mga tao na naa diha sa Hebrews chapter 11. O giunsa nila pag-overcome. So nabasahan nato kadto igsoon kadtong daghan kay mga tao nga gisgutan aning writer of the Hebrews nga tanan nila ni overcome tungod sa faith. Amen? Ngayon diha ang pulong sa Ginoo. For by faith, the elders obtained a good testimony. Amen? Hebrews 11 chapter 2. By faith, the elders obtained a good testimony, a good report. So ang pasabutan ng mga kaigsunan, gigamit yun nila ang faith na gihatag ni Kristo, na gihatag sa Ginoo nila. So, imong makita ng ilang mga testimony, makita nimo ang ilang mga experiences diha sa Hebrews 11. Ug giunsa nila pag-overcome. Si Abraham, si Moses, si David, si Daniel, daghan ka nagiskutan niya igsoon sa Bible. Si Enoch, si Abel, o uban pa na naagiskutan diha sa Hebrews 11 mga kaigsunan nga gigamit nila ang faith. So maukad to nga giingon ang pulong sa Ginoo sa Hebrews 11:2, for by faith the elders obtain a good testimony. Amen? So nakabaton sila good testimonies. Every time ikaw maka-overcome ka og mga obstacle, maka-overcome ka og kanang mga pagsuway, problema, balatian ni anak, kunya nilampos ka, naka-overcome ka. So, unsa man ito mo? Na-glorified ang Ginoo suma sa Hebrews 11:6 o nakadawat ka o good testimony. So, imong experience na himong good testimony. So, pwede na nimo ibalik-balik ang imong testimony igsoon kay maunay maghatag og pakauwaw sa kaaway. Amen? Suma sa Revelation 11:12 na nganingon siya diha nga, and they overcome the devil by the blood of the Lamb and by the word of their testimonies. Limang kana, and they overcome the devil by the blood of the Lamb, pinagi sa dugo ni Ginoong Jesus, and by the words of their testimony. So gusto ka mo overcome mga kaigsunan? Gamito nato ni ang word of our testimony. Gamito nato ang faith mga igsoon. Kay maunay makapa-overcome sa mga katawhan sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Muna kayong ka ba? Yung ka maundas pagdaig sa Ginoo. Ano kita?
Panahon sa mga problema, panahon sa imong balatian, panahon nga diya kay wa kay kwarta igsoon, nakay bayranan, kinahanglan ka pero ni stay true ka sa word sa Ginoo. Wa ka magdidali, wa ka mangutang, wa ka uban ang uban go tanaw ni mo uban. Kristiyana mga pila na katuig sa Ginoo. Pero panahon kay tungod ang ilang gidawat daghan kay sila gidawat ng mga negative forces of unbelief kana makahatag to kapalaka adto noon sila maminaw sa ilang silingan sa mga tao nga sigsultive mga negative pa ingon mao na imong gikuan dai gibati mao sa na ako mao na ana mao na man dai ikaw dai makuha na ka mao na ka inana kaya makuyawan dai ka inana ay mutampag ni mo na itambalan diyo sa unahan ako dito ka unya 20 years na sa Ginoo, daghan ang experience. Ni anto nagpagbinisan nagpatambal. Good testimony man na, nimo sa mga tao nga nagsunod nimo. Nahimo ba tang good testimony? Nag-glorified ba ang Ginoo ni anak mga kaigsunan? Nag-glorified ba ang Ginoo? Suma sa Hebrews 11:6. Sa mga nanay, may ngonday nga, may pa, mangutang ka, may pa, pangutang dito, at to dito, ay bumbay niyo, So, sa alang nga paagi, mga mag-glorify ng Ginoo. O, wa ta makadawat og good testimony. Basaho na gutan ng good testimony sa Hebrews 11 verse 2. Riho na to. Riho. Hebrews 11:2. Basahan niya. Ingon rin. For by faith, the elders obtained a good testimony. Kinsa man ang mga elders? Mao to ang itawag og cloud of witnesses dito sa Hebrews 12 verse 1. Mao to sila. Kunya ni ani sila dinhi gisuwat ni sila sa author of the Hebrews dinhi sa chapter 11. Dayon gud siya dinhi igsoon na di na nako makuan makato kay daghan kay sila di na nako makato hisgot ang mga tao nga nakadaog magmadaogod tungod sa faith kay kuwang kog oras kuwang kog tingali kuwang sa kanang swatanan ba. So mao to nga iya kining sumalang sa iyang nisgutan ni adi ni si Abel ni adi ni si Enoch na adi ni si Noah na adi ni si Abraham na adi ni si Sarah na adi ni Igsoon si Moses itana to rin adi ni si Isaac, si Jacob, si Joseph, kita na to diri o niya nakapagidiri Igsoon gini si bisan si Rahab na iskutan diri. Kita kato ni kaila kato ni Rahab katong ingon diri sa verse 31. By faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. Niya din si Gideon, niya si Barak, niya si Samson, si Jephthah, si David, si Samuel. Ikso, nakita na to diri. Yan niya pa yung mga yan niya diri ilang mga experiences mga kaigsunan. Iyon sa nila pag-overcome ang tanan ng mga nasugatan nila. Itong gitagaan ng assignment atong 2 weeks ago, nabasahang Hebrews 11, yung ibasa.
Karon basahan ha? Basahan na. Wa ni basahan. Kay kini sila, nag-serve ni sila as our inspiration. Na inspiration na, ngayon ka, di magidi ay kawang ang faith kung gamito na to. Kini mga tawhanan, di ba kami yung liksoon niya? At tungod manggod ka to sila, mga Bible character, mautungan, kadaog sila na sila faith. Dili. Ang nahitabuhin nun, ituyo na igsuwat. Kining Hebrews 11. Aron mabasahan na to. Karon sa atong panahon, aron mabasahan din. Kaya aron mabasahan na to, serve ni sila as our inspiration. Nahimuon mo ang ilang kinabuhi nga pattern. So pagtanaw mo din, basahan mo din si Samson, basahan mo din si Samuel, basahan mo din si Gideon, ni Ana. Imo din ang tunaan ng ilang kinabuhi. Ano sa nila ito mong Gideon? So imo nito basahon sa Old Testament, kita mo maudi ay si Gideon wa yun usa ka tawo nga ordinaryo, ang ilang tribo mao'y pinakaminos nga tribo, ang ilang pamilya mao'y pinakaminos sa ilang pamilya sa Israel, ug si Gideon mao'y pinakaminos sa ilang pamilya. Nagilom-hilom ra gud si Gideon dito sa suok. Nagsigig ka ng kuan sa humay sa ilang wheat ba? Alam kuanan. Kaya bitang kay i-separate ng wheat sa gikan sa stock nila daw. Gagiok si Gideon. Giok ang term sige sa giok ngadto sa wheat. Wag yun mailhin ito wag yun. Ang gingon nyo yung pamilya pinakaminos, meaning weak. Why mo taga na weak? Mga weak sila. Pero nakitaan sa Ginoo ang faith ni Gideon. Ito sa giok ngadto sa wheat, sa barley, sa kininganlang trigo. Mitawag siya sa Ginoo. Hey Gideon, mighty man of war. Ibuhin yun. Isa may nanawag na ako. Mighty man of war. Isa ako di magbusundaw. Ako may pinakaminos ini. Sa among lungsod, pinaka-weak man ko nga tao, wamang ko'y mahimo. Naara ko din sa suok, naghilom-hilom na. Tawag na sa siya, Gideon, liling niya sa mangilain, hindi, ako naman yun. Siya dito gitawag. Ano man tungkol sa faith? Kita mo siya. Faithful siya ba? Dito siya trabaho. Naasa faith. So, yun sa nila, yun sa igsoon. Si Gideon, usa ka weak na tao, gitawag sa Ginoo, mighty man of valor. Tawag na Gideon, mighty man of valor. Valor? Uy, di bangko, isok. Ito mo, mighty man of valor. Ano ba? Nagingan lang na siya sa Ginoo, mitras ang pamahitabo. And God will use him to defeat the mighty enemy of Israel, ang Philistines, na pagkakain. So, pinaagi man sa unsa, pinaagi sa kabot ni Gideon, pinaagi sa iyahang mga army. Sa pagdaog sa army, tagaan na sa 300 kabuok army, 300 ka tao, kunya magdaog na niya ang pila ka libo ka mga kaaway, pero giunsa nila pagpildi ang kaaway by faith, limang ka. Sa so, lagi na ka no? Tanong ka itong trumpet, o ba ito? Yeah, mo ito nga pag signal ginikid yan. Buak nila ilahang ilang jar na naka dito ang na dito ang kayo, kalindagdanan ang palibot igsoon, ang tanang mga putra nangahadlok, nanganisang, nag-unay silang pinagyanay sila o nahurot silang tanan pinakagi ni Gideon. So gihingan lang ni siya din sa Ginoo. Usan sa ginganlan sa Ginoo diri sa iyang buong sa Hebrews 11. Amen. So kini sila si Gideon, si Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel,
Moses, Abraham, Sarah, ngadto na igso ni Enoch, ni Abel, ipanghinganla ni sila o mauni sila giingon ni sa writer igsoon. There is a verse 2, for by faith the elders obtain a good testimony. So mausad na mga kaigsunan ang gusto sa Ginoo diha nato. Na do na tayo faith. Kaya kung imong gamito ng faith, those things will happen. God will be glorified. Suma, there is a verse 6, so ningon sa niya, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen. God is pleased, but without faith, we cannot please God. So kung dili nimo gamito ng imong faith, nagihatag sa Ginoo nimo, di nimo ma-please ang Ginoo. Pero gamito nimo ang faith, kunya ni overcome ka, naka-overcome ka, na victorious ka. There's somebody in our home na dunay na sakit, inana, and then gigamit ninyo inyong faith, sulod sa panimay. Then, na-overcome ninyo igsoon. Sa mga ito na yung dito, na nakabaton ka o good testimony. O ang Ginoo na glorified. Amen. Without faith, it is impossible to please God. So that all ginani mo imong faith, imo ginagamiton imong faith. Ug imo ginang mo igamiton nimo to fight back. To fight sa tanang mga obstacles, sa tanang mga babag, sa tanang mga trap, tanang tentasyon, tanang na mga pira sa kaaway. So, ang imong faith, gamiton nimo to fight. Amen. Ano man, kaya ang faith is our shield. Suma sa Ephesians chapter 6. Faith is our shield. And the word of God is our sword. The sword of the Spirit. So, kung ano siya, active warfare ni siya igso. Active warfare ng atong kada adlaw na pagkinabuhi isip Christian. Pauto ni dasig si Paul na to fight the good fight of faith. Kaya ang faith igsoon, kung mga tao, di na kinangan ng kinamulihok pa ta, faith lang. Kaya nga walang pulong sa Ginoo, without faith, the faith without work is dead. So ito ginagamiton ang shield of faith o ang sword of the Spirit, which is the Word of God. So ito gigamit nila. Mauto nakabaton sila o good testimony. And then, na-glorify ng Ginoo. Kisa'y gusto igso na-glorify ng Ginoo. Amen? Gusto ba ka? Amen? Sa akong giingon ninyo, why laing makaglorify sa Ginoo? Kung ang iyang sulugoon, igamit niya pinaka-effective weapon na gisulob sa Ginoo na to, ay gubat niya, grabe kayo mong kaaway. O gamitan niya, o gamitan niya weapons. O niya, tuon man pag-abot sa gubat mo yung gigamit. O niya, victorious ka. So, sinita po, ang imong commander-in-chief mo yung lipay. Pero kung ang commander-in-chief din ko, soldier, dali. Nakay kaaway niya. Sa imo paglakaw ang kalibutan, daghan kag masugatan, daghan kag ma-experiencehan, daghan mga temptasyon, daghan mabilan mo. Gamitan niya, kini na weapon, kanang faith. Gamitan na. Yeah, fight the good fight of faith. So pag-aslan mo kada adlaw, pagmatani mo kada buntag, so imo maggihubo ang imong faith mo niya. Imong gubat og suway pinaagi sa imong kaugaling mo panikaw. Okay, gusto man ta ka na makita nato ba, magkuptan dayon nato. Physical kay ba? So, may tabo. Bakit tabo overcome? And then, in the long run, pagtanaw na ito mga kaigsunan, pila na buwan, na itong ginubatay, waag resulta, dito na ito, nibalik na ka-realize, nibalik na, sa unsa gisultis, ginong ato nagigamit ang faith. So, mautoy na itabo sa mga Israelites.
Imbis 2 to 3 weeks ang ilang biyahe from Egypt to the Promised Land. Ikabat o 40 ka tuig imbis 3 ra ka semana. Ngano? Ang opposite sa faith mo'y ilang gigamit. Ilang gigamit ang ilahang physical senses, mata, ilo, taste, lunggan, ikap. Nangita man og mga sudaan nga lami. Nga unta, after 3 weeks silang binaktasay, puabot na sila sa Promised Land. Tuwa nga to ang grabe nga blessing. Ila ng yuta, ila na ang syudad. Dito sa Egypt, slave sila. Nilustrak sila. Isugod sila og tanaw pareha ni Peter sa baon. Isugod sila og tanaw sa mani. Kami nauwan man yung magyagi-agrion sa mani. Abi na mo land of milk and honey. Ano mani? Isyerto mani. So, ang temporary situation nila, ilang gitanaw. Yan, isugod sila complain. Sige sila complain. Sige sila yaw-yaw. Sige sila magbulbul against Moses and against God. Ulay kuyaw lagi ka na. Ba. Sige magbulbul. Sige yaw-yaw. Bisan o blessing na. Magulbul gyapon. Huwag ala. Sa panalangin na, magulbul gyapon. Ikaw gyapon. Kapuya ni nagantag yung tao eh. Laban sa og. Ikaw ko. Panalangin na. Magulbul gyapon. Laban sa og. Kaya problema. So, imbes magpasalamat sa Ginoo. Ano ito natabo sa mga Israelites? Ano ito natabo ni Peter? Sugod sa glumos, nagsugod sa oglunod kay tanaw sa bound. Huwag tang mayang focus nga to ni Jesus. Tanaw sa bound. So, imbes doon kay siya ni Jesus unta, nakalakaw na unta sa tubig, naglakaw na gid siya sa tubig, sa dagat, pero pag-ana niya bound, sugod na yung fear diri. Pag fear, na huwag tang yung focus nga to sa Ginoo. O to, pag tanaw niya nga, hapit na sa malumos, nausap pa na lang, Lord, save me! Ako to, kipunit sa Ginoo, dali, sangka Petroy. Kawa na mo'y pagtuo. So, nakuha ba nato mga kaigsunan? Ingon si Jesus sa Luke 18, when He comes, will He find faith on earth? So dito mangitag shortcut mga kaigsunan, kaya shortcut maunay longkat. Imbis tagaan ka sa Ginoo saktong nagianan na langay hinuon ka. Ibaw ba kaigsunan? Na ang imong response, ang imong reaction sa mga kakulian nga mudangan imo. Wala kibaw unsa ba. Sa mga problema, sa mga pagsuway nga mong abot ni. Ang imong reaction maoy mo determine kung unsa ka kadugaya diha ana nga sitwasyon. Ang imong reaction. Kung ang imong reaction positive, then lampos na ka. Pero kung ang imong response, ang imong reaction negative, mauna 40 years tuyo kag yun pagkadawa sa victory. Sa maminaw tayo sa sulti ni Paul ganingon sa fight the good fight of faith. Lay hold to the eternal life. Ibaw man si Paul kung unsay mga ato masugatan na ni kalibutan. Ibaw sa temptasyon, labaw na si Jesus ang atong high priest. Ibaw sa tanang mga temptasyon. Iyang na-overcome ang tanang temptasyon, mga kaigsunan. Ibaw siya sa mga kanagawanon, kanang mga kaluyahon, kibaw ang Ginoo na iya nasuwayan ang tanan
Suma sa Hebrews chapter 4, igsoon. Og ang tanan nabuntog sa Ginoo. So ningon siya karon nga akong nabuntog ni pinaagi sa faith. Karon, ako ni ihatag ninyo ang faith, kamusan i-overcome na ninyo ang inyong masugatan. Pinaagi sa faith. Amen. Ito na ay mga tao nga dugay na kay Christian. Pero ang bakba wag ma-renewed ba kasing-kasing. Kanunay gigamit ang mata. Yang bakba yung kining physical senses. Yang kung sino obserbahan niya, labi na naa sa usa ka lugar na murag di kayo pa productive. Yung usahay, mausa na gigamit yung bakba. Gawas. So, wag yun sa mahawas, gikan na lang na sitwasyon. Dugay na kayo sa Ginoo, wag yun mahawas. Parehas na sa mga Israelites. 40 years, tuyok dito sa disyerto. Gihuwat sa Ginoo na ma-renew din mga tauhan. Iyon sa pag-renew, kadtong tanang mga tao nga gikan sa Egypt. For 40 years, dito hinay-hinay sila nangamatay sa disyerto. Nga naman, kay wakman ma-renewed ang ilang kasing-kasing sa word. Imbis naanay word, na naanay gitawag promised land. Pero ang ilang huna-huna wala gi-renew. Nahabilin pa sa Egypt ang ilang huna-huna. Mauto ilang baba, sige confess of negative. Sige malipay ang Ginoo, ma-please ang Ginoo. Imbis promise na gununta, promise land. Pero ilang baba sig negative. So kung sa isulti sa Ginoo, Moses, ina na si Moses. Kapoy na po ni mga tawhana. Sige lang pag-ulbol. Igna sila na kung unsay sige nilang ipangsulti, paulay may tabo nila. So kung yung tanaw nikso dito sa Numbers 14, how ginitabo nila? Hindi mo sa kisgo itong death. Moses, hindi man may mga matay ang nagdisertuha. Oy, ano man yung taong gidami ni mo din Moises, kalami, unta dito na ay lamas dito sa Egypt. Ay pagkaon dito, ano man taong gidami ni mo din mga matay mi din So, sinita po nila. Silang talan nga matay dito. Why usa nila nakasuod sa promised land gawa si Joshua ni Caleb. Ilang tanan patay dito. O ang mga tao na dito na himugso dito na tao sa promise dito sa wilderness. Maoy ditugutan na musud sa promised land. Na naman, baguman mga tao. Mga tao nga wa kasuway sa Egypt. So, kanto mga bata nga dito na nga tao sa interest in-transit sila dito sa wilderness, tuyok sila dito. Nagkang mga anak nila, nga tao dito, yung mga 40 katuig, o nga tao dito, mga bago na to silang tao. Sa mga ito'y gitugot sa Ginoo nga nakasuod sa promised land. Wa naman ang kanang complaining, grumbling, gamit nila ilang faith pa. So, mauna mga kaigsoona na itong tanan. Nauhag ta sa Ginoo to fight the good fight. Amen? The just shall live by faith. Kita na, Christians, kita na mga anak sa Ginoo. Kita ang just, kita ang righteous. We will live by faith. Amen? Kada adlaw, sabi na kalibutan na, lisod na kayo, kada adlaw. Muna'y gusto sa Ginoo. Kunya aron ma-fired up na imong faith. Kanunay basa sa word. Kanunay pag-worship sa Ginoo. Kanunay pag-ampo. Kay maunay makapangilag sa imong pagtuo sige. Ulo, pag-ampo, worship. O kanang word, imong memorization, imong i-declare sa imong bakba. Grabe kay nag-igsuon og effect sa imong kinabuhi. Kay effect sa word, ang effect sa word is not just in the spiritual. Ang effect sa word, imo i-deklarar, igsoon is in the spiritual and in the physical. So, doon ay physical effect ang word. Kung ano
Kaya pag-ingon sa Ginoo, let there be light, niabot ang kahayag physical thing. Niabot ang kahayag. So mausa na, kung gamiton nimo ang word by faith, kung effect ni, dunay effect ni sa spiritual, kung dunay effect sa physical. Ang kwarta is physical. Ang lawas is physical. Ang imong pagkinabuhi aning kalibutan na is physical. So kung gamito nimo ang imong faith, dunay good effect na dili lang sa espirituhanon nimo, kundi dili dihasad sa imong physical. Ang word igsoon by faith. So inigamit nimo ana sa word na maong sword of the Spirit, the word of our testimony. Suma sa Hebrews 12:11. The word of our testimony sa itabo, ni-effect na sa imong lawas. Ni-effect na sa imong mga loved ones sa lawas nila. Ni-effect na sa imong ugma, sa imong future. Ni-effect na sa future sa imong anak, sa imong apo, o sa mga tao nga naa sa imong palibot o bisan sa imong simbahan. Doon na good effect, doon na na makapag-glorify sa Ginoo igsoon, na mahatag ang himaya ng dunia. Kung ang mga katauhan sa Ginoo actively using faith in their daily walk, mga kaigsunan, doon ay effect na sa imong panglawas, sa imong finances, sa imong ministry, sa imong trabahoan, sa imong pamilya. Amen. Amen. So gamitan na ang word. Sa akong gingon ninyo, ang maka-fire up sa imong faith is the word, prayer, worship. Maula igsoon ang makapadangilang na musilaog kung maayo ang imong faith na dili ni mapaw, dili ni mamatay mga kareksyon. Amen. So, kung buhi ang imong faith, mauna maduna kay good testimony. Amen? Kung ang imong good testimony, mahimo ng inspiration sa uban. Igsoon. Amen. Kaya imoon kang kanang pattern ba? Uy, kanindot ni Kuano. Ni Kuan, ano yung mauna, naglakaw sa pagtuo. At saka na yung gigamit. Tama na siya. Di man na siya dato, man na siya kwarta nga daggan. Pero nga pa na siya nga Kuan man. Productive man. Kuan man, kanang victorious man. So, nagtanaw sila nga tungod na sa inyong faith. Amen. So, ang faith, mga kaigsunan, hinatang na sa Ginoo, suma sa Ginoo. Kung siya mo'y author of our faith, gihatag nimo, use that for you to be victorious every day, or use that faith. Kung imong gihiklit, kaya nakakay imong kagulim gigamit. Malipay ka ang atong Ginoo na, the author, the finisher of our faith. Dili. Pero yan ang gihatag nyo. Ay faith ha? Kana nga faith can overcome anything. Sa imong masugatan, yan. Gamitan na. Na faith. Gamitan na. O yun na nimong gamiton bisan unsa. Imong gigamit. So, nagingon niya, the just shall live by faith. Indot yung Ginoo niya. Gitagaan kita ni Jesus kung kanang first hand teaching. Yan gitagaan. Ipakita ta niya kung saan niya pag-sulti ang katong victory o niya pagkaugma ng laos. Yan ipakita ang mga disciples. Bahang kasta ta. Kita, tagaan ta nag-example. Yan i-walk through kung saan pag kinabuhi aning kalibutan na ang victorious. Kung mo na nabasahon ang gospel, Matthew, Mark, Luke, John, kita mo niya example ni Jesus. Unsa niya pag-overcome ang tanan mga kaigsoon. Wala istorya lang niya na para nga na Bible. Ihatag na niya na mahimo ng pattern nato. Na mahimo ng handbook sa mga Christians. Na mahimo mga overcomers. Mahimo ta magmadaugon diha sa Ginoo mga kaigsunan. Anha mo na imong tunaan, mo na imong basihan sa pagkinabuhi.
ug sa dihang makit-an nimo ang tanang mga pamaagi ni Jesus, tanan niyang pattern, tanan niyang mga formula, tanan niyang mga methodology, tanawa ng mga kaigsunan, iyan ang gipasuwat diha sa Bible aron maunay makit-an nato ug gikan na mo learn ta unya mo lay atong sundon kanunay aron magmadaogon kita. Amen. So basahan yun ang Bible. Sige yun. Para gina natong tanan, para na sa itong kaayuhan. Dili na tulumanon nga papasahon ka. Tulumanon sa mga bunagin. Dili oy. Ihatag na aron magmadaogon ta. Aron makakitagtag mga pagtulunan diha. Kung saon pagdaog ang tanang kabukaton aning kalibutan. Hallelujah. Amen. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. We love you, Lord. We praise your name. We worship you, Lord Jesus. We thank you, Lord, for the gift of faith, oh God. Lord, Osaka, the most powerful thing that you have given us, Lord, each one of us, your children, Lord God, na mauni among gamiton, Lord, kada adlaw sa pagkinabuhian ng kalibutana, Ginoo nga among malampos, among mabuntog ang tanang mga problema at kakulian, mga balatian, mga kakuwangon, Lord. Aning kalibutan na gihatag ni mo ang faith. Lord, kung saan na mo paggamit mo gitudlo, ka na mo, na mahimo may overcomers, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise the Father. Thank you for teaching us through your word, Lord. Through your example, Lord Jesus, that you are the pattern that we must emulate, that we must follow in Jesus' name. Oh God, in Jesus' name. Aron kami magmadaogon, Lord God, sa ngalan ni Jesus. Lord, naghang mga problema, mga balatian, kawaton, kakuwangon, Lord God. Problema, Lord, sa financial. Lord, mauning opportunity na among gamiton ng faith, so good karon. Tanan na mong mga nakatunan, Lord, diha si mong pulong sa faith na hinagiban nga mo'y among gamiton, Lord God. Among ning gamiton, Lord, so good karon. Among ideklarar imong pulong, among tuhuan, among bag-uhon, among hula-hula, sumala sa imong pulong. Salamat, Father God, ng sakit, mabuntog na mo. Ang kawadon, mabuntog na mo. Sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Bless everyone, Father. Why distansya, Lord? Yasi mong pulong. Isa nun sa kalayay mo makatawhan ka. Imuang imong word. Doon ay effect sa ilang kinabuhi karon dayon, sa ilang pamilya. All this, Father, we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Savior and Lord, our God, our healer, our great provider, Master, Lord of our lives, in Jesus' name. Amen. Hallelujah, amen. So mga kaigsunan, kung gusto pa ka makatmon about faith, naatay mga teachings niya sa YouTube, sa Last Day's Harvest, pwede mo na ito. Amen?